bang mapagkasya ang nakaraan, ang ngayon at ang bukas ng bansang Pilipinas sa iisang theme park? Pwede na po ngayon. Sa Expo Pilipino sa Pampanga, nakalatag ang isang malawak na liwasan na magsisilbing patotoo sa tibay at tagumpay ng kaluluwang Pilipino. Mabuhay! Welcome to Expo Pilipino! Nitong ika-6 ng Hunyo, binuksan ang Expo Pilipino. 6 na araw bago ginanap ang selebrasyon ng ika-100 taong kalayaan ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga Kastila. Ginanap ang magarbong pagtitipon sa Freedom Ring kung saan matatagpuan ang isa sa higanteng amphitheaters sa buong Asia. Kayang punuan ng 35,000 kataong manonood. Interesting. Maganda yung lugar. At saka marami kang matututuhan sa pagpunta dito. Dito sa village na ito, tinaguriang lupang hinirang. Tampok ang ating pre-colonial history at tradisyon. Mula sa Mountain Province, bumaba ang mga katutubong Kalinga. Itinirik ang kanilang tirahang hindi ginagamitan ng pako, Lego type o ditanggal. Kapitbahay lamang nila dito ang katutubong Ifugao. Maging ang mga alagang hayop ay dala-dala nila rito. Inaalagaan at patuloy ang pagpapahusay sa kanilang kakayahan sa sining ng wood carving. May replika ng Banawi Rice Terraces. Sa bulubundukin ng Ifugao, noon pa man ay larawan na ng galing ng mga katutubo sa agrikultura. Pilipino lang kayo makagawa nun. Tinatanghal din sa Expo ang sayaw. Ritual ng Maranao sa Mindanao. Proud talaga ako. Tapos, pangalawa, nag-enjoy ako. Noong ika-16 na siglo, napalitan ang simpleng pamumuhay ng katutubo ng panibagong pamumuhay hatid ng mga Kastila. Isa sa mahalagang bahagi ng Expo Pilipino ang Colonial Plaza. Punong-puno ng kasaysayan, alaala ng nakaraan. Nandito ang replika ng bahay ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Ang bahay ni General Emilio Aguinaldo itinayo rin ang bahay ni Apolinario Mabini.
Karamihan dito ay mga estudyante. Most of the students nakakapag-aral sila ng mabuti about how the Filipino lives in their cultural background mismo ng mga tao. At saka yung roots nila nakukuha nila dito eh. They get the idea. Unlike sa school dahil puro libro-libro lang, dito meron silang personal view of how the Filipinos lived before and a forecast of how they will live in some time in the future. Bahagi ng international community ng mga nagkakaisang bansa ang Pilipinas. Kaya, halina't magtungo sa Global City. Nasa Friendship Pavilion ang partisipasyon ng mga dayuhan sa pamamagitan ng kani-kanilang exhibit galing sa China, Japan, United Kingdom, Singapore at Amerika, Indonesia, Korea, Brunei Darussalam, Vietnam at Russian Federation. Maunlad na bansa sa modernong panahon. Siyempre, kasama rito ang Philippine Pavilion Exhibit. May pagkakapuri ang mga Pilipinong nagtagumpay sa buong daigdig sa larangan ng sining at kultura, politika, science at edukasyon. 25 destinations at underwater exhibit na nagpapakita ng tourist attractions at artifacts. Kung hindi ka man makapaglibot sa iba-ibang lupalop ng bansa, sa Expo Pilipino, makikita mo kung gaano kaganda ang Pilipinas. at nagsisikap umunlad ang kabuhayan na dapat ay para sa sambayanan. Kung gaano ka-world class ang Pilipinas ngayon in terms of our exports. Alamin naman natin ang ating future sa Bulwagang Siglo o Millennium Hall. Nahahati sa 4 na bahagi ang Bulwagang Siglo. Una, pamayanang pangkinabukasan o Sustainable Community of the Future. Ilan sa mga halimbawa ay muling pagkabuhay ng Ilog Pass. Hinihimok dito ang mga pabahay at mga pabrikang nasa tubig ng ilog na iwasang magtapon ng kanilang dumi sa tubig. Agropolitan. Matatagpuan ng isang kapaligarang agropolitan, pinagsamang katangian ng lungsod at lalawigan. Technology of the Future. Ilan dito ang kasangkapan sa paghula sa pagsabog ng bulkan at iba pang kalamidad. Papaunlarin natin ang kakayahang saliksikin ang ilalim ng karagatan dahil sa pagiging kapuluan nito. Taglay ng bansa ang sapat na yaman mula sa ilalim ng dagat na magagamit para mapakain ang lumalaking populasyon. Year 2000, sa Metro Manila, ang tao ay abot ng 120 million. Kaya kailangan maraming mas malawak ang kalsada, maraming sasakyan, mga LRT. Sa network communication, lalawak ang saklaw ng komunikasyon ng mga tao dahil sa satellite na umiikot sa mundo. Masusundan ng mga ito ang takbo ng panahon. Aba, makakagawa ng marami pang bagay tulad ng pagtulong sa isang motoristang maghanap ng kalye sa isang siksikang lungsod. Sa maniwala kahit sa hindi, kapag narating na ng Pilipinas ang kaunlaran sa kabuhayan, ilulunsad nito ang sariling programa sa pagre-research sa kalawakan. Maglalakbay sa kalawakan ang astronaut na Pilipino upang pag-aralan ang hangganang kayang abutin ng tao sa kalawakan. O kaya naman ay masigurado kung sa ibang planeta ay pwedeng mag-aruga ng buhay. Kaagapay naman sa mga bagay o intelligence ang mga robot. Magagawa ng mga robot ang isang planta ng sasakyan, electronics, magbuo ng piano at magtayo ng bahay. Pwede rin siyang maging espiya ng eroplano, bantay at tagapagsaliksik sa kalawakan. Sa kabilang banda, ilan naman sa nilalaman ng The 21st Century Filipino, makakapagpatubo na ng halaman sa mga masustansyang likido na hindi na ginagamitan ng lupa. In short, hydroponic o pagtatanim ng gulay, prutas at iba pang halaman sa tubig. Pumasok man tayo sa 21st century, puso pa rin ang sabi ni Rizal. Ang kabataan
ang pag-asa ng bayan. At sa tahanan, hangad natin, strong family ties pa rin. Filipino, sentro ng kagalingan, sariling kayod. Hindi na magiging empleyado na lamang ang mga Pinoy dahil sa mga computer at teknolohiya sa impormasyon. Marami ang magtatayo ng opisina sa kanilang sariling bahay. Ano bang gustong maabot nating mga Pinoy? Isa sa magandang katangiang hindi kumukupas, ang bayanihan. Pagtutulungan sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Everything, kahit material or sa kalooban, basta palaging caring sa mga tao. Nung bagong dating ako, nakita ko yung mga pulubi, naaawa ako. Hindi ko kayang, hindi ko kayang makumkom. Nakakaawa. So, hopefully, yung mga ibang tao na may kaya naman sana, matulungan nila yung mga pulubi. Talaga naramdaman ko ako isang tunay na Pilipino. Kulang yung time para talagang isa-isahin mo yung dapat mong makita. Palagi pa rin akong makipilipino. I can't wait na dalhin ko dito yung mga kaibigan ko sa Amerika. Pakita ko sa amin yung tunay na culture natin. Kahit nakikita na nila sa ugali ko yun. Hindi ko pa na nililibot lahat eh. Masaya na ako ngayon pa lang. Anumang pag-unlad, siguradong hindi mabubura ang magagandang katangian ng ating lahi. Ako po si Pocholo Gonzales ng Tatak Pinoy. Marami pang kailangan tapusin sa Expo Pilipino. Marahil pagpapahiwatig ito na marami pa ring detalye at issue sa ating kasaysayan ang mananatili pang nakatiwangwang at kailangan pang tapusin at bigyan linaw. At para naman po sa mga pamilyang namamasyal sa Pasko, bakit hindi nyo subukan ang kakaibang trip na hatid po ng Expo Pilipino? Diyan lamang po kayo, magbabalik po kaagad ang Tatak Pinoy. Naging kontrobersyal ang sanhi ng pagkalumpo ng Sublime Paralytic na si Gat Apolinario Mabini. Maraming nag-akalang Pott's disease, syphilis o tuberculosis ang sanhi nito. Pero nang hukay ng kanyang